Hey mga brods, kilala nyo ba? Ito pong si Jason Brickman, yes, from Mono Vampire na dito siya talaga nag-trending to Abra Solid North waivers sa MPBL. Yes, ito talaga yung pinaka-inaabangan na magpapadraft mga kabrods. Ito pong si Jason Brickman, ito pong 6 slot na point guard na ito from San Antonio, Texas na Phil-Am mga kabrods. Edad niyang 33 years old mga kabrods. Ilang taon itong hinihintay ng PBA kung kailan ba magpapadraft ang isang Jason Brickman. Ang kaso kasi, ang tataas ng mga offer din sa kanya kaya hindi siya nakaka-draft ng PBA. Kagaya na lang yung Mono Vampire. Taas ng sahod niya dyan. High-Tech Bangkok City, San Miguel Alab, Pilipinas, Coaching Aquas. Ngayong nasa Abra Weavers na ito na isa rin sa mga mataas magpasahod sa MPBL, mga kabrods, baka makulangan din ang isang Jason Brickman dyan. Kaya ito, ang former T1 League Champion, T1 League All-Star, T1 League Most Valuable Import 2022, isang ABL Champion 2016, ABL Finals MVP 2016, two-time NCAA Assist Leader na isa ngayon sa mga potential na magpapadraft ng PBA Rookie 2025. Kaya ito pong si Jason Brickman ay isa sa mga minamata ngayon na point guard ng SMB. Yes, sa edad niyang 33 years old, ang dami pa rin namang nagkaka-interest sa kanya. Dahil yung 33, parang prime pa rin ng isang manlalaro yan . Kaya ito pong si Jason Brickman ay nandyan pa rin yung kanyang gilas. Kaya parang hindi nga naranda. Ito pong si Jason Brickman. Kaya yan ang kinaganda sa kanya. Dito kasi sa SMB mga kabrods, ang daming ang mga point guards dito na parang bibitawan na rin talaga ng SMB dahil alam nga nila na mas worth it yung mga magpapadraft ngayon 2025 na dito sila kumuha. Maski ngayon Simon Enciso, 'di ba? Nasa na ngayon? 'Di ba binalik ng TNT dahil pinakawalan na ng SMB. Kaya ito, ang dami nga mga point guards din diyan na nanganganib nga daw na pwede nilang gawing trade asset mga kabrods or habang mataas pa yung mga value nila. Kaya ito pong si Jason Brickman na isa rin sa mga potential na gustong kunin ng SMB ay talagang magaling na manlalaro ito mga brods. Hindi rin biro ang isang Jason Brickman ay talagang pure point guard ito. Kayang umassist, kayang gumawa ng play, ng sariling play niya mga kabrods. Yan ang kinaganda kay Brickman. And isa pa dito, talagang scorer, pure scorer. Ang isang Jason Brickman, hindi naman ito magiging MVP sa Taiwan noong taong 2022 kung hindi naman ito magaling, di ba mga kabrods? Kaya yan ang isa sa mga respetadong point guard na magpapadraft ngayong rookie 2025 mga kabrods. Kaya dito sa SMB, biruin yan kung makukuha nila ito. Tapos ang kanyang katandem dyan, si CJ Perez, talagang ayawan na. Kaya yung Wami Chongson mga kabrods, baka nga ito yung isa sa mga bibitawan ni rin ng SMB dahil sabi nga nila, mas magaling pa nga daw doon yung Terrence Romeo. Kaya ito pong si Jason Brickman, mas malakas din naman di hamak ang player na ito. Kaya dito sa SMB mga kabrods, expect nyo na magkakaroon talaga ng adjustment sa point guards position dyan once na pumasok ito pong si Jason Brickman. Dahil syempre, bakit mo naman ibabangko ang isang player na ito na talagang former champion, purong point guard, former MVP ng Taiwan. Syempre mga brods, once na pumasok ito ng SMB, bibigyan ng minuto ito ni Coach Leo Austria. At napakalaking tulong na ito mga brods para sa SMB. Kung gusto talaga nilang bumawi why not kunin talaga nila ito pong si Brickman at i-push nila at kausapin ng agent ni Brickman na siya ang ida-draft ng San Miguel Beermen. Hindi talaga magsisising SMB dito mga kabrods. Talaga mabibigyan pa niya ng kampyonato kung sakali. Kaya ikaw mga brods, Jason Brickman to SMB, babagay ba siya dito mga kabrods? Dito naman po tayo sa kabilang-balita naman natin mga kabrods, Michael Miranda. Ito ngayong big man na 6'6" ng NLEX Road Warriors na ngayon narurumor na gustong kunin ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes mga kabrods, dahil ito pong si Michael Miranda, isang ito sa mga nag-improve na big man dito sa PBA nung simulang nahawakan ni Coach Yeng Yao ang NLEX. Dahil dito nga niya napa-improve ito pong sina Miranda, sina
Eram, sina Soyud, ganyan, di ba mga brods? Once kasi na mahawakan ka ni Coach Yeng Yao as a big man, magkakaroon ka ng shooting, magkakaroon ka ng confidence mga kabrods. Kaya yan ang maganda kay Michael Miranda. Kaya nag-improve ang big man na ito. Kaya ang Ginebra ngayon na looking for a big man mga kabrods, why not kunin nala ang isang Michael Miranda? Yes mga bros, bali-balita na rin kasi na ito pong si Miranda ay parang gusto na rin umalis ng NLEX Road Warriors dahil yan din yung ayon sa mga reports natin na ito pong si Miranda gusto na rin naman magkaroon din ng kampyonato dito sa PBA. Dahil nung simulang inalisan nga sila or umalis dyan si Coach Yeng Yao na napunta na ng Rain Ocean Elasto Painters, parang nawala na ng ganang NLEX dahil nawala na si Oftana dyan, si Eram, si Kenyan, wala na mga kabrods. Kaya yan, parang kanda gulo-gulo na ito pong NLEX, hindi na parang nagiging bunso na lang ng MVP group. Kaya ito pong si Michael Miranda na gusto nga umalis din ng NLEX, why not pumunta ng Barangay Ginebra, nangangailangan ngayon ng big man. Dahil balibalita nga sa Barangay Ginebra San Miguel, balak nga nilang kunin talaga at ibalik yung C-stand, yung Bulldozer, pati yung Greg Zilla mga kabrods. Kaso yung dalawang big man na yun ay parang ayaw na nga bumalik sa kanilang former mother team. Kaya nga ito pong Barangay Ginebra San Miguel, pinag-iisipan nila kung saan ba sila kukuha, sa rookie draft ba, sa mga lokal na big man dito sa PBA, or sa mga players sa Japan B-League, or yung mga undrafted, mga unrestricted free agent mga kabrods. Syempre gusto rin naman ng Ginebra yung isang veterano na rin na kayang gumawa ng spasyo, kayang makipagsabayan sa import, kayang makipagtigasan sa ilalim. Well, Michael Miranda na yun mga kabrods. May shooting itong si Michael Miranda. Ang ganda rin ng footwork nito sa ilalim, ang ganda rin ng physicality rin nito mga kabrods. Talagang ibibigyan at bibigyan ka nito mga kabrods. Dahil yun nga, nasanay kasi sila kay Coach Yeng Yao na physical talaga ang laruan doon. Kaya ito pong si Michael Miranda dito sa Barangay Ginebra San Miguel, makakatulong talaga ito kay Japet Aguilar, Troy Rosario, Jamie Malonzo na narurumor pang ililipat ito. Ang pinakamalaki na dyan si Japet Aguilar. Yes, si Brownlee naman. Hindi naman pang sentro rin kasi ang laruan nun. Kaya si Japet Aguilar ang pinaka-center nila. Sa height na 6'9", yan ang pinakamatangkad. Kaya pag nakakalaban nila yung mga matatangkad like John Fajardo, ay nahihirapan na sila mga kabros. Lalong-lalo na yung Commissioner's Cup. Tapos ang lalaki pa ng mga imports sa kinukuha ng mga ibang teams, di ba mga kabrods? Kaya hirap na. Ito pong Ginebra, kailangan din nila ng katuwang at help dito kay Japet Aguilar dahil yung tumutulong sa kanya, mga forward na lang din. Like ito, Troy Rosario, Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, diba? Ang hirap na rin. Kaya parang hindi mga bigs yung mga tutulong sa kanya. Kaya ito kung si Michael Miranda na kahit 6'6" ito, mga kabrods, wala naman sa height din yan. Nasa tigas din talaga yan sa ilalim. Well, ang kinaganda dito kay Michael Miranda, yung laruan niya ay isang purong big man talaga. Yan ang maganda dito kay Michael Miranda mga brods. Alam niya kung ano yung role niya. Kaya dito sa Ginebra, alam natin na gutom na rin itong bumawi ngayong season mga kabrods. After Holy Week, magkakaroon na sila ng laban. Gutom na 3 years ba namang hindi na nagkakakampiyon mga kabrods. Kaya ang Ginebra, gusto rin nilang gamutin yung pinaka-weakness nila, which is yung big man position. Kaya kung mga brods, Michael Miranda to Barangay Ginebra San Miguel, babagay ba siya dito? At sino naman ang bibitawan ng Ginebra? Kaya komento mo na opinion mo dito mga brods. Isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.